may galak, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ang puso ay naglalaro. May awit, may saya, may papuri para sa Diyos. Nabatid ng puso, pinagpala ng
My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Yeah. Lord Jesus, take us higher, Lord God, for you are the God who is so faithful. You are faithful. Yes. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord. I reach To honor you. and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Pag-aralan natin. Ama namin Diyos sa langit, sa pangalan ni Jesus, tunay po na idinudulog namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming kaluluwa, ang aming mga isip, aming espiritu. Turuan mo po kami. Ipakita mo po ito sa amin na hindi lamang po manatiling katuruan na marinig ng aming tenga at lumabas sa kabilang tenga. Kung hindi, manatili po ito sa aming mga kaluluwa at patuloy mo po kaming baguhin. Maintindihan at maunawaan po namin at maipamuhay namin ang salita mo dahil ang salita mo ay walang hanggan. Ang salita mo lamang ang mananatili sa aming mga buhay na ito. Maraming salamat po, pinupuri namin kayo, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi ng Amen. Amen. Kaya yun ang ating pupuntahan ngayon. Puntahan natin yung pangyayari dito sa Luke 13, 1-5. Kasi kung makikita natin yung Lucas 12, dito yung mga katuruan na ni Jesus. Ngayon, hindi ko lang alam kung ito ay kadugtong kasi minsan may mga gapo. Pero ito ay isa pa rin pagtuturo ng ating Panginoon. May mga lumapit, kaya ito, puntahan natin. Basahin muna natin yung Luke 1-5. Sabi dito, there were present at that season some who told him, kausap nila si Jesus, about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? Verse 3, I tell you, no. But unless you repent,
you will all likewise perish. Verse 4. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? Inulit ng Panginoon ang sagot niya, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. So dito, may mga tao na lumapit kay Hesukristo at sinabi nila, humihingi sila ng paliwanag kay Hesukristo na dahil itong mga Galileans ay nagpunta doon sa templo. Siyempre, templo nag-alay ng kanilang mga sacrifices. At ngayon, binalita nila na si Pontius Pilate, hindi siya personal. Yung mga tauhan niya, pinatay. Kumbaga, pinagsama yung mga dugo ng mga nag-aalay sa dugo ng mga hayop na kanilang inaalay. Tandaan natin, yung mga offering, yung mga sacrifices, kung ito ay burnt offering, may hayop na pinatay, na iniaalay nila doon sa templo bilang paghuhugas ng kanilang kasalanan. And a background of Galileans, itong mga Galileans na to, nakatira sila sa norte, pumunta sila ng Jerusalem, at sila yung merong mga mixed blood. Kaya yung mga Judeans, ang tingin sa kanila, these are uneducated people, or yun nga, kagaya ng mga Samaritans, anong tawag doon? Yung may lahi, mga mistiso, hindi kagaya ng mga Judea na nanatili sa southern part ng Israel na sila ay tunay na mga Judea. Yon, pero pareho silang mga Israelites. Kaya yun, nagpunta sila doon para maghain, para manambahan, pero yun nga, pinatay sila. Kaya ang iniisip natin, kagaya nating mga tao, di ba? Minsan sa panahunan natin, kapag yun nga, lumubog yung barko o may mga namatay, minsan iniisip natin, siguro makasalanan sila. Siguro matindi yung ginawa nilang kasalanan. Kaya sila napunta doon sa bagay na yon. Pero dito, nakita natin na nirebuke ni Jesus yung mga, at imbis na sagutin ni Jesus kung bakit nangyari yung mga bagay na yon, ang sinabi niya na hindi ibig sabihin na sila ay masama, pero hindi rin niya sinasabi na sila ay hindi masama. Ang sabi lang, hindi ibig sabihin na sila ay mas masama doon sa ibang, parang mga Pilipino, tayo. Yun nga, hindi yung mga na-involved, ibig sabihin, mas masama sila kaysa sa atin. Kasi ang sinabi ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo makasalanan, lahat tayo meron. So, yun nga, yung weight nung sin. Pero that's our tendency. Lalo na kung tayo mga Kristiyano, na yun nga, laging nagsisimba, nagbabasa, pero we sometimes let our lips be used by Satan to judge others. Na hindi natin nakikita, we are being self-righteous. Na nakikita natin, mas magaling ako sa kanya, o mas mabuti, o mas mabait ako sa kanya. And we act like Pharisees. Kasi ganun yung mga Pariseo. At dito, makikita rin natin na there's no history na nangyari itong bagay na ito. Wala sa historian record na ito ay naganap, pero ito nga sinabi, the only thing that I could say is that Pontius Pilate, kaya pala siya naghugas ng kamay noon, bago niya hatulan si Hesukristo kung siya ay papatayin, kasi he was pressured by the people, by the Jewish people. Kasi may record to si Pontius Pilate na talagang salbahe siya, na yun nga, talagang nagpapapatay siya ng mga tao, ganon. Kaya na-warningan na siya, na sinabihan siya, "Hoy,
Maari ka ng mag-ingat-ingat ka dahil pagka may ginawa ka pang ililipat ka ng assignment. Kaya nung dumating yung time na si Kristo, naghugas siya ng kamay. Kasi sabi niya, malapit na nga akong matanggal eh. Pagkatapos, bibigyan pa ako ng isang senaryo na kailangan kong maghatol. Kaya yun naman yung bagay na yun. Kaya dito, nakita natin that the tragedy nangyari kagagawa ng tao. Ngayon, sinundan to ni Jesus kasi yun nga yung tinanong sa kanya, no? Sinundan to ngayon ni Jesus, sinabi niya, yun ngang 18 na namatay doon sa Siloam na lugar na hindi nangyari doon sa templo sa Jerusalem, medyo malayo siya. Pero kung matatandaan natin, nung si Kristo ay naglalakad, nagbibigay, nagtuturo, ito yung umiikot na pool na andun yun, di ba? Tapos kung sino yung unang makatungtong, gagaling. Kaya doon yon. So siguro andun yung mga aqueduct, yung tawag ng Tagalog nun, yung pinanggagalingan ng mga tubig, parang mga dam. Yun. Kaya yun ang sinabi niya. Yung mga tao natabunan, 18 people. So, ito naman, pinakikita dito, yung tragedy, maaring, kagaya ng DPWH, baka mamaya, kulang yung structure, o maari rin naman na baka lumindol, o baka nagkaroon ng flash flood, or whatever, pero it's a natural disaster. So dito, ang sinasabi, yun nga, pwedeng man-made, pwedeng by nature, kagaya ng nararanasan ngayon na lumilindol, bumabaha, bumabagyo. Pero, ang malinaw dito, God is a sovereign God. God is in full control. Kaya makita natin doon sa aklat ni Job na ang ilan yung mga sinabi ng Diyos, pero hindi niya sinagot yung bakit nagsasuffer si Job. Ang sinabi niya, yung kanyang mga ginawa, kung paanong yung universe, kung paanong ang mga bagay ay nasa kanyang mga lugar, yun ang pinakikita ng Diyos. At yun din yung pinakikita sa atin dito na yun nga, God is sovereign. God is in full control. Ngayon, ano tayo? Magiging itlog ba tayo o magiging patatas tayo? Kapag tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang trahedya ng buhay. Kaya dito naman, nakikita natin na kapag ang pinakikita dito ni Jesus, pare-pareho tayo. Kaya ang sinabi, wala tayong ipinagkaiba unless we repent. Kaya yun yung makikita natin, bakit hindi ako kasama doon sa namatay na yon? Ang dapat nating makita, God is merciful. Kaya ang title ng ating mensahe ay, kapag mas malakas ang tawag ng awa sa gitna ng trahedya. Tinagalog ko sana, tama ako. Tama ba? When mercy calls louder than tragedy. When mercy is sometimes, like it is used as love. The love of God. Kasi nga, sabi nga, yun nga, yung awa ng Diyos. Kaya dito natin makikita yung awa ng Diyos na dapat nating makita sa ating mga sarili na hindi yung mga namatay, hindi yung mga naapektuhan. Kailangan mag-transcend tayo, mag-elevate tayo. Yun nga, iba't iba yung nakikita ko, iyak ng iyak kasi 100 yung kanyang baboy, 30 lang yung nailigtas niya. At ang sabi niya, yun nga, paano na sila mag-uumpisa uli. So, yun yung mga bagay na nakikita nating mga tao. We look more on the material things or the things that our eyes can see more than the eyes of our spirit can see.
So dito, yun nga, nangungusap ang Diyos, hindi lamang sa mga Kristiyano, kung hindi, maging sa mga hindi Kristiyano, sa mga bagay na yun. Pero maliwanag dito na yun nga, if we do not repent, we will all be like them. We will all perish. At dito, yun nga, sa ating mga Kristiyano, malinaw, when we say perish, when we say death, we are not talking about the physical death. Kaya nga pag kami mga namamatay, ang aking laging unang naiisip, Kristiyano kaya siya? Tumanggap kaya siya sa Panginoon? Namuhay kaya siya bilang isang Kristiyano o hindi? Kasi doon natin makikita yun nga, yung buhay na nasayang. Buhay na nauwi sa impyerno. Kaya dito, makikita natin na kapag doon sa mga tragedy, let us focus not on the tragedy itself, but let us focus to God who is sovereign, to God who spared us, to God who wants us to understand bakit tayo na-spare. Kung ikaw ay nagkasakit ng cancer, yung ibang may cancer, nakapareho ng cancer mo, pero namatay, ikaw nabuhay. Bakit? God is merciful sa iyo. Iyon ang dapat nating makita. Kung tayo'y nagkasakit na may mga bagay, kagaya ng mga nagka-COVID, merong iba namatay, merong iba nabuhay. Merong iba hindi nagkaroon. Ano ang pagkakaiba mo? Anong pagkakaiba natin? So dapat dito nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Dapat nakikita natin ang kahabagan ng Diyos, ang awa ng Diyos sa atin. Na most of the time, binabaliwala natin. We ignore it. We don't even thought about it. We just live our lives because it's not me. I wasn't there. It's too far. Wala ako sa Africa. Hindi ako kasama ng mga Kristiyano na pinapatay dahil sa pananampalataya kay Jesus. Wala ako sa China o sa North Korea na kailangan kong itago ang aking pagiging Kristiyano, na kailangan kong memoryahin ang mga salita ng Diyos. Ako'y nasa Amerika, I have all versions of Bible, but I do not read it. So yun ang problema natin. We are too spoiled. Dahil nga, yun din yung bagay na sinasabi ko. There are some Christians who make use of being a Christian as a license to do sin. Or they thought, if they pray the prayer of acceptance, that they are secured, that they will go to heaven. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, repent and believe the gospel. So it is one way that we are accepting the Lord Jesus Christ, that we are acknowledging that we are sinners. Yung mga bagay na yun, kaya nga sabi ko nga, kahit 1,000 beses pa tayong magdasal noon, kaya nga hindi natatapos ang church na ito sa patuloy na sabihin, paulit-ulit, i-challenge. Kasi there were people, they've been going to church. Kahit ilang taon nang umaattend ng church. Pero nabago ba ang buhay? Tunay bang sumuko? Tayo, pag meron tayong mga minamahal, anong ginagawa natin sa mga minamahal natin? We try to please them. We try to give them whatever we can. We sacrifice for them. But if we say we love the Lord, how far have we gone in loving the Lord? How far have we expressed that we love the Lord? So dito, yun nga, na itong mga trahedya na ito, ibinibigay ng Diyos sa atin dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Kung tayo mga Kristiyano na papetek-petek, sinasabi ng Lord, gumising ka. Dahil
Life is short. Siguradong mamamatay yung physical nating katawan. And tragedy is inevitable. Hindi natin alam kung anong mangyayari. That is the reality of life. Hindi natin pwedeng takasan. But we are given the chance to decide on how we are going to spend our lives in this physical body. It's either we believe in God, we surrender to God, or we do our own ways. Kaya dito natin nakita, yun nga, sabi nga, kapag ka merong trahedyang nangyayari, ang Diyos ay bumubulong sa atin. Ang bulog niya, pwedeng ikaw yun. Pero I kept you alive because I'm giving you the chance. I am merciful. Yun dapat yung nakikita natin. At sabi nga dito sa Romans 2:4. Romans 2:4. Anong sabi ng Romans 2:4? Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Sa Tagalog, o baka naman gusto mong hamakin ang Diyos dahil Siya ay napakabait, mapagpigil, at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binigyan Kanya ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa iyong kasalanan? Kaya iyan yung dapat natin makita when there's tragedy happening around us and we are spared. Na hindi tayo yung naapektuhan, hindi tayo yung namatay, hindi tayo yung nagkasakit, hindi tayo yung nabarel, hindi tayo yung naaksidente. Kaya, at yun nga, doon naman sa second tragedy, nakita natin na, sinabi ko kanina, it is pwedeng nature. Hindi, pwede rin gawa ng tao, yun nga kung hindi naman nila inayos. Kaya dito, iisa rin ang sinabi ng Diyos, unless you repent, you will all likewise perish. So, when Jesus, kapag ang salita ng Diyos, inuulit, ibig sabihin, binibigyan ng emphasis. Binibigyan ng diin para manatili sa ating isip, magkaroon tayo ng aral at i-inculcate sa ating mga isipan, sa ating mga kaluluwa. Kaya inulit ni Jesus. Kaya ang sabi nila, ito ginawa ni Pilate, pinresenta nila, anong masasabi mo? Pero dinagdagan ng Diyos yung bagay na yun. Pero iisa ang kanyang sinabi. Hindi sila mas masama. Lahat tayo pare-pareho. Ang dapat nating makita, the mercy of God is louder than the tragedy because God spared us and God wanted us to repent and not perish. You see how good God is? Kaya dito, tignan natin, sabi nga, ayaw ng Diyos na tignan natin yung trahedya. Pero gusto niya, tignan natin siya at ang buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, people die at any age. Yun nga iba, hindi binigyan ng pagkakataon na masilang, namatay. Meron namang iba, inabot ng, yung nabasa ko sa dyaryo, 112, namatay na daw. So, in those span of years, in between, we do not know. But one thing is for sure, all of us will physically die. Kaya yun, na life is short,
death is inevitable, eternity is long. Yan. Kaya hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. At ang isa pang sigurado, judgment ay sigurado. Kaya nga, yun nga, ito nabanggit nung linggo, yung Hebrews 9:27, na lahat tayo. Sabi nga, and it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Kaya, sigurado na may paghuhukom, may judgment. At dito natin makikita, yun nga, ang Diyos ay just. Hindi lang siya puro pag-ibig. Tatandaan natin na, yun nga, huwag tayong masyadong mas-spoiled na God is love. Yes, God is love. But don't forget that God is holy, that God is just. Kasi, kagaya nga ng sinasabi natin, kapag merong isang judge na nakita mo yung kamag-anak mo, pinatay, ikaw nga yung huling papatayin, pero na-spare ka, dumating ang mga pulis. Tapos, hinuli. Ngayon, eto na ngayon, nasa korte na kayo, lumalaban na kayo. Ang sabi ng judge, hindi, pawawalang sala. Anong gagawin mo bilang ikaw na nakaligtas nga? Siguro gagawin mo, pupunta ka sa mga TV station, di ba? Yan yung ginagawa sa mga news. Tapos sasabihin natin, ito, ilalantad natin yung mga bagay na yon. So, dito, yun nga, ang Diyos, kagaya rin ng mga Israelites, for 400 years, they've been idolaters. Pero, yun nga, dito natin makita, yung mercy ng Diyos may hangganan. Ang justice, siguradong darating. Kaya hindi dapat sinasamantala ang awa ng Diyos. Tandaan natin, judgment will come. Kaya, yun nga, life is short, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Hindi natin alam, paglabas natin, yun na pala yung deadline natin. We do not know. But one thing for sure, lahat tayo mamamatay. Pero, that's when we must acknowledge and we must live with full gratefulness that I will not die the second time around because Jesus died for me. Yun yung nakakalimutan ng maraming tao eh. Masyado tayong nahihirate dun sa mga bagay na narito sa lupa. Oo, alam ko, kinalakihan natin yan. Kinalakihan natin, nakita natin. But lahat yan may hangganan. One thing for sure, eternity is forever. At dito, yun nga, sabi nga natin na yung awa ng Diyos, iyan ay nangyayari at dapat nating i-embrace habang yung judgment ay wala pa sa atin. Pero sigurado, in everything we do, we will be judged. Ecclesiastes 12:13-14, yun nga, yung sinabi, ang ginagawa ng tao, sikreto man o lantad, ang ating tungkulin ay sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Kaya, yon ang dapat nating makita. At yun nga, yung mga nangyayaring trahedya, hindi pagpapakita na ang Diyos ay cruel or salbahe. Tandaan natin, the primary purpose of God, why we were created, is to be with Him in all eternity. But because of our sin, because of our own gusto na nagsapol kay Adan at kay Eva, sabi ko nga, hindi ko rin naman sila pwedeng i-blame ng lubusan. Kasi, sabi nga ng Bible, hindi pwedeng ipataw sa anak ang kasalanan ng magulang.
Kasi tayo namimili kung anong gagawin natin, kung ano ang ipamumuhay natin. Kahit na pinalaki natin yung ating mga anak in a Christian church, tinuruan natin sila. Pero pagdating ng panahon na sila'y malalaki na, pinipili nila kung ano sila magiging. At it is not our failure for us to raise them in a Christian church or to teach them what they should learn. Because when they come to their age, sila ang nagdidesisyon. So don't feel bad that your child is misbehaving or not doing the right thing. But all you can do is to continue to pray yung mga ganong bagay. Kaya ang sinasabi dito, kapag nakikita natin ang awa at kahabagan ng Diyos, binibigyan tayo ng panahon ng Diyos. Binibigyan tayo ng panahon to turn to Him at bumalik sa piling ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng Lamentation 3:22-23? With all the things that are happening around us and with all the mistakes or weaknesses, sin that we have incurred, tandaan natin na ang sabi ng Diyos, siya ay mahabagin, maawain. They are new every morning. Dahil, anong sabi nito sa Tagalog? Basahin ko. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Kaya meron tayong hope, meron tayong pag-asa. At yun nga, gaya ng sinabi natin na kanina, na yung salitang perish ay hindi lamang sa pang-physical, kundi yun nga, in eternity. At ang katotohanan, ang impyerno ay totoo. Ang judgment ay totoo. Ang kasalanan ay totoo. At ang kabanalan ng Diyos ay totoo. Kaya dito natin dapat makita yung mga bagay na yon. That hell is real, that judgment is real, and sin is real, and God's holiness is real. Yun yung mga katotohanan na dapat natin na i-inculcate sa ating mga kaluluwa. At pero tandaan natin, kapag ang tawag ng awa ay mas malakas kaysa sa trahedya, at doon tayo tinatawag na magsisi at tumalikod sa kasalanan. At hindi lamang pagsisisi na tayo ay umiiyak, na tayo ay feeling guilty, na tayo ay magiging religious sa ating mga ginagawa. Kasi ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa ginagawa nating kasalanan. Hindi yung paulit-ulit nating ginagawa, patulit-ulit tayong humihingi ng tawad sa Diyos sa ating ginawang kamalian. Kasi ang sabi nga ng salita ng Diyos, kapag yun ay ating ginagawa, patuloy-tuloy natin siyang ipinapako sa krus. Kaya ang ibig sabihin ng repentance talaga ay ang pagtalikod sa kasalanan at pagsunod kay Kristo, pagtitiwala kay Kristo, at pagsusurrender. I cannot do anything without you, Lord. Kaya yun yung mga bagay. At ito ay urgent. Sabi nga, yung mga patay, binubuhay sa emergency room para mabuhay. So it is urgent for us. Let the Word of God penetrate our hearts today. At ito ay kailangan because it is commanded. Commanded sa bawat isa sa atin. Jesus says, unless you repent, hanggat hindi tayo nagsisisi at tumatalikod sa ating kasalanan. Hindi niya sinabi na hanggat hindi ka
nagsusumikap mabuti, o hindi niya sinabi hanggat hindi mo inaayos yung sarili mo, at hindi rin niya sinasabi na hanggat hindi mo nire-reforma ang buhay mo. Ang sabi niya, repent. At yun nga, yun naman yung mga bagay na repent and believe. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Repent and believe the gospel. So ito yung mga bagay na dapat nating maunawaan na yun nga, gospel, good news, naririnig ko na yan. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. But do we truly understand the meaning of that word? Do we truly understand yung mga bagay na yun? Kasi yun nga, we cannot truly worship God if we do not really understand yung mga bagay na yan. Kasi sabi nga, nung lumang panahon, kinakatay yung hayop yung dugo. Kaya tandaan natin, ang dugo ay buhay. Ngayon, paulit-ulit, at nung araw, high priest lang yung pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Sila ang nagano nun. Pero sabi nga, dahil kay Jesucristo, yung dugo niya na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ibinigay para sa bawat isa sa atin. For all have sinned and fall short of the glory of God. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So yung kanyang sariling dugo, kaya nga sabi nga, walang tao pwedeng, kaya nga dito sa tragedy, no? O kung mamatay ang tao, o edi mamatay yung tao na hindi nakipag-reconcile sa Diyos, sa impyerno tiyak ang punta. Pero dahil yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay ganun na lamang, we cannot measure the love of God for us because I don't even understand. I cannot comprehend the incomprehensible love of God na ibinigay sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, ayun nga, yung just watching the movies, yung mga may hari, sino lang ba nakakapunta doon sa palasyo para magsayaw-sayaw, yung mga movie nating napapanood, di ba? Mga galing sa mga royal family, yung mga alipin, na andun sila sa labas, hindi sila tapos yung hari ba pumupunta doon para makimingle? No, yan ay mga human king pa yan. Pero ito, the creator of the heavens and the earth, isang alipin, pinuntahan, nakihalo, namatay pa para sa kanya. We have to understand how good God is and how the love of God is really immeasurable. Na yung mga bagay na yon na dapat nating maunawaan. Kaya ang sabi ay repent and believe. Kasi yun nga, paniwalaan natin that God can do it. That God, yung bagay na, it is only God. Meron ba kayong ibang choice? Sabi ko nga, if something is happening in our lives, meron ba akong choice? Hindi naman kasi multiple choice. Ang Diyos lang. Kanino tayo tatakbo? Kanino tayo sasandal? Kanino natin ibibigay yung pag-asa? Pero ang Diyos, siya mismo ang bumaba, naging kagaya natin, para bayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. For us to be reconciled. Kaya nga sabi nga ng Romans 5:1, dahil tayo ay nakipagkasundo sa ating Diyos, kaya tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Kaya nga sabi ko, we became ally with the Lord, with God. Kaya dito ngayon pumasok yung, now you can use the Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious in anything. But can you claim that if you do not have relationship with the Lord? Kasi maski yung mga panambahan, kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, na wala kang relasyon sa Kanya, you are insulting God. And that worship is unacceptable because there's only one way.
And that is the Lord Jesus Christ. Because He's the only one who died for us on the cross. But then our faith is not futile because He resurrected from the dead. Kaya yun yung mga bagay na sabi ko nga, if we would truly understand, and meditate on the truthfulness of the Word of God, we will see ourselves delighted in the Lord. We will see ourselves really how we act when we are with our loved ones. Kung mahal na mahal mo yung asawa mo o girlfriend mo, dapat it surpasses na mas maipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya dito, yun yung unang tawag. At syempre, pangalawang tawag sa atin, kaya nga sabi ko nga, kapag ang awa ng Diyos ay nagsusumigaw over tragedy, we should repent. And number 2, we should pray. At yung number 3, we should witness. Kaya andito tayo, ang ikalawa, call to prayer. Kasi, yun nga, sa tragedy, gaya ng sinabi ko kanina, gaya ng patatas, kapag may dumarating na tragedy, yung puso ng tao lumalambot. Ngayon, kapag ka naman naging itlog, yung puso ng tao sa tragedy, tumitigas, nagagalit pa sa Diyos. O pag nagalit tayo sa Diyos, mayroon ba tayong ibang pupuntahan? Sino ba nagbigay ng hininga natin? Sino ba gumigising sa atin? Bakit ba tayo nakakatayo? So, if we rebel against God, where else can we go? Kaya nakita natin yung mercy. Kaya iyon, tayo kailangan tayong manalangin. Manalangin tayo para doon sa mga kaluluwang wala pang pagkilala sa Diyos. Kailangan tayong manalangin para tayong mga Kristiyano ay magkaroon ng revival na bigyan tayo ng kainitan ng Diyos. Dapat tayong manalangin na tayo bigyan ng Diyos ng boldness na para ipahayag natin yung kanyang salita. Dapat tayong manalangin na magkaroon tayo ng compassion, na magkaroon tayo ng pag-ibig sa ibang tao. Kasi may mga Kristiyano, saved, seated, and satisfied. Ligtas ako. Kaya okay na ang buhay ko. Pero yung mga mahal nila sa buhay, okay lang na mapunta sa impyerno. Kaya dito, kailangan din nating ipanalangin that God will give us an opportunity or opportunities to share the gospel of Jesus Christ. Yun yung mga dapat nating ipanalangin, and that we pray that God will awaken this generation of believers. Kaya yun yung dapat nating ipanalangin. Kaya yun nga ang sabi ng 1 Timothy 2:1-4. Tinatawag tayong lahat para manalangin. Kasi ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya yun, hindi na natin babasahin yan. And yun na lang, lista nyo. 1 Timothy 2:1-4. And dito, if we don't pray, we are wasting the mercy of God that has given to us. Kapag hindi tayo nananalangin o hindi tayo mananalangin para yung ibang mga nabanggit natin, tayo lumago, mga tao, makakilala, magamit tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng boldness, ay sayang yung binigay ng Diyos na awa sa atin. Kaya dito, yung pangatlo, we are called to witness. Tayo'y tinawag ng Diyos. Kaya yung mga tao na nagsasabi, bakit nangyari yung trahedya? Paano kung naging ako yun? Nasaan ang Diyos? Meron bang pag-asa? Ito yung pagkakataon that
we Christians will shine. We will shine, di ba? And we will be the light and salt. Kasi yan yung mandato sa atin. Kaya nga sabi nga kanina, yun yung ating motto, goal is each one bring one. Kaya dito natin kailangan na mag-witness. Kasi kapag tayo ay Kristiyanong nananahimik, we are disobedient sa Diyos. Kapag hindi tayo nagwi-witness, kasi Matthew 28:18 to 20, that's our Great Commission. Kapag hindi natin yun ginagawa, nananahimik tayo, we are disobeying God's Word. At kung tayo naman ay walang pakialam, iyan ay isa ring form ng kasalanan. Kasi we are not being compassionate. Okay lang, hindi naman ako kasali. Hindi naman ako kasali dun sa lumubog. Hindi naman ako nabaril. Kaya yun. At yung pagkatakot ay hindi excuse. Tandaan natin yan. Maraming Kristiyano nagsasabi, hindi sila makapag-witness kasi natatakot sila. Dahil tinitingnan nila yung kakayanan nila. Hindi nila tinitingnan ang kakayanan ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Kaya, ang pagkatakot ay hindi excuse. Kasi yun nga yung sinasabi nga natin, if the Holy Spirit is upon us, Holy Spirit, God who created the heavens and the earth and everything that has breath. Praise the Lord. So, minamaliit natin yung Diyos. At ang tinitignan natin, tayo, yung ating kakayanan. Ano ba tayo? Ay nako, mahina ako sa Ingles. Ay nako, hindi ko memorize, hindi ko ano. So, sabi nga ng salita ng Diyos, sabi niya, na ako ang magbibigay sa iyo ng salita. At yung sinabi sa Exodo, sino ba nagawa ng bibig niyo? Sino ba gumawa sa mga bingi at sa mga, di ba lahat yan gawa ng Diyos? So, don't limit God in our lives. And we will see how great God is kapag patuloy natin ginagawa yung gusto niyang gawin sa atin. Kaya God is calling each and every one of us to open our mouth, declare the gospel, show your compassion, and lead people to Christ. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Kaya dito, paano natin to ina-apply sa ating mga buhay? Paano natin ia-apply bilang mga mananampalataya? Sabi nga, do not waste a tragedy. Use it for evangelism. Live with urgency. Tomorrow is not promised. Repent of secret sin. Awaken from spiritual sleep. Pray for your family's salvation. Witness boldly. God preserved us for a reason. Sabing ganon, proclaim Christ. For unbelievers, anong sabi ng Diyos? They were not worse. So, ang sinabi ng Diyos, you are next unless you repent. Ikaw ang susunod kapag hindi ka nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan. Yan ang sinasabi dito sa istorya na ito. Kaya, repent and believe the gospel. Christ died for all sinners. He bore the wrath that we deserve. Jesus bore it. He gives eternal life. He calls you by mercy. He saves to the uttermost. Kaya yun ang bagay na yun. Kaya dito, sa pagtatapos natin, ang sabi nga, Jesus uses tragedy to shout, sumisigaw ang Diyos.
Come to me, return to me, repent while there is time, believe while the door of mercy is still open. Kaya don't wait, don't delay, don't harden your heart. When tragedy shakes the world, mercy calls louder than the destruction. Jesus calls you. Repent, pray, witness, live for eternity, and live for Christ. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus, we are thankful that you are the God who is patient, waiting for us. And thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you that you are a just God. And thank you that you are the God who continuously speaks to your people. And it is our prayer that our hearts will continue to cherish what you have taught us today. In the name of Jesus. And all God's people said, Amen. Amen.